Hindi naman naaresto si Mudyasan dahil mabilis itong tumakas sa gitna ng putukan. Ayon kay Sulu Governor Abdul Sakortan, mga terorista ang kasama ng dating vice alkalde sa pagtakas. Sir, ano po daw yung mga grupo na kasama kaya ni Vice Mayor? Mga tulisan, mga dating mga busayak, mga terorista. Kaya naman, ang mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines patuloy na tinutugi si Mudyasan at mga tauhan nito. Okay. Ito, matinding ebidensya na talagang yung ginawa nilang pagsugod doon sa kampo Mudyasan, sa kampo ni ex-VM Pando Mudyasan, ay talagang plano. At we are talking about balak na maitim. Bakit ko nasabi? May pruweba tayo. Ano yung pruweba natin? Conversation. Nako, eto, tingnan natin. I have sets of conversations dito. Una, itong mismo galing sa kanyang anak, si VG Tototan. Kung makikita nyo yung date dyan ay April 3, 2021. Alas 4 ng hapon. Sabi nung kausap niya, sabi niya, hindi ka ba, sir, sang-ayon sa pagkidnap sa asawa ni Pando Mudyasan dahil balak ni boss sa Kortan nabilhin ang lupain ng Bualo, Batang Sitio. Ayun baka sabihin ninyo itong conversation na ito ay ginawa or edit. Hindi po pwedeng ma-edit yan. Ayan tignan nyo yung date mismo. Mahalata ninyo ang isang edit. Ayan merong scene. Ayan, meron yung scene. Meron yung signal. Alright. Sagot naman ni Tototan, kahit ano man, at sabi pala nung at saka sir, masamang gawain yun. Sagot ni Tototan, kahit ano man ang masamang balak ni Papang kay Pando Mudyasan at sa asawa niyang barangay chairwoman, wala din akong pake. Kasi tatay ko yun. Kaya hinahayaan ko lang si Papang. Diba? Tuloy natin. Paano na kung mag-report yung asawa ni Pando? Year 2021 ito Governor si Papang, walang makaligtas na report sa taas kasi pinipirahan niya lahat. Grabe. Panon pa ni Tatay Digong to ganun ba sir? Sabi. Next. Ito pala yung umpisa Ayan hindi mo po mai-edit yan. Malinaw po na hindi mo basta mai-edit yan. Your friends on Facebook, April 3, ayan, 3:54. Andyan yung bar ng cellphone. Alright, tignan natin. Hindi ka ba sir sang-ayon sa pagkidnap sa asawa ni Pando? Ayan yung nabasa natin. So yan lang yung conversation between VG Tototan and this informant. Next. Tignan nga natin yung iba. Ano kaya itong iba na to? Oops. To. Ito naman, galing sa itong na ito, police, staff, PNP. Yung kausap dito. Okay, tignan nga natin yung start nito. Saan ba yan? Saan ba yung start nito? Sige, basahin na lang natin. Okay. Ito ata yung start nito Sabi dito, marami tayong dito Hindi ko alam kung ano yung sunod-sunod nito. 6:51 AM, 5:33.
Sige, basahin na lang natin. Sabi dito, sumasagot ka naman. Gusto mo barilin ko yung bunganga mo para tumahimik ka na? Sino ba yung kausap dito? Tapos, sabi ni Police Saf, sabi niya, sabi ko ganyan dapat hindi makauwi si Pando Mudyasan, dapat lang sa kanya, nasa kulungan, sabi. Tapos, sumagot, si Boss Tototan kasama sa plano na hindi muna pauwiin si Pando Mudyasan dahil may interest din siya sa lupain ng asawa ni Pando. Yan malinaw na evidence. Ito po ay galing sa SAF, Police SAF. Tanong, kasama si Boss Tototan sa plano? Sabi. Sagot, galit eh. Oo, bingi ka ba? Kahit sa chat, ano ka, ulul? Sabi niya, galit na galit. Tuloy natin. Huwag kang ang ganyan kasi may plano pa si Boss sa Kortan para kunin yung lupain ng asawa. Kapag wala doon si Pando Mudyasan, madali natin matugis yung asawa at anak niya. Yan, utos ni Boss sa Kortan. Diba? Hindi rin to edit kasi may cellphone number dito, no? Hindi ko lang, kinat ko lang yung cellphone number. Diyan sa may taas konti, may cellphone number yan. Oo. Ganun sir, salamat sa info, sabi. The next, kapag wala doon si Pando Mudyasan, wala silang defense sa lupain. Utos ni Boss Sakor sa mga general, kailangan wala doon si Pando. Kaya naman pala eh. Diba? Nauna pa yung Camp Mudyasan kaysa sa Bisok at wala tayong karapatan sa lupain nila sir. Ito mukhang may nakokonsensya kumbaga. Next. Ayan Ito galing kay Ito chat ito ni I think in-screenshot nila yung text message to, hindi FB message Text message regular kasi nandito yung number ni Sakortan naka-flash dito, nakikita ko. Pero syempre kinat ko. Hindi naman ibig sabihin na ikakalat din natin yung kanyang numero Andito sa taas ng konti na yan. So, ang date nito ay, kung makikita ninyo yung date, June 24, 2023, Friday, 6:29 a.m. Itong nag-hello na ito, si Sakortan. Sabi niya, hello sir. Pero tinakpan yung pangalan. Siguro yung pangalan na yan, ito yung naka-green na ito. Itong green na ito. Hello sir, blank. Si Honorable Abdul Sakortan, Governor of Sulu po ito. Pakisabi po sa mga pudang Reserve Army at Police Staff, makihanda sila sa pag-serve ng warrant kay Pando Mudyasan. Sagot naman nito, opo, nag-text na po sa akin yung tropa kong pulis, SAF PNP. Nakasama mo po ngayon. Handa na po kami lahat. Nakaarmas na ang iba, nasa sasakyan na mga pudang Reserve Army at Police SAF. Next, sabi niya, sabihin mo sa kasama mo pudang Reserve Army at SAF Police na hindi lang kayo maghatid ng warrant kay Pando Mudyasan dahil order ko na asan na yun? Naputol eh. Order ko na di ko mahanap yung karugtong noon. Pero anyway, dahil order ko na asan na yun? Order ko na di ko alam yung katuloy nun. Si Sakortan pa rin to. Sabi niya, Pudang Reserve Army at SAF Police, hindi lang kayo maghatid ng warrant kay Pando Mudyasan dahil order ko na ipatugis ko silang lahat, asawa at anak, pati mga MNLF members sa Camp Mudyasan. Kaya naman pala yun yung nangyaring bakbakan.
engkwentro na sinabi nilang nanlaban at tumakas si ex-BM Pando Modyasan. Yung pala, ito conversation nila, ano? Masusunod po, mahal naming boss Gobs, Abdo Sakurtan. Sige, sasabihin ko sa mga kasama ko Pudang Reserve Army at Police Staff, nakahanda na ang iba sa sasakyan. And then, sumagot siya, ang gusto kong magaya sa pagtugis nyo kay Joko Dahim. Sino kayo si Joko Dahim? Malinis, walang nakakaalam dahil pag hindi nyo mapatay si Pando Modyasan, kayo ang ilibing ko ng buhay. Grabe. Hindi nila napatay. Buhay pa kaya tong kausap niya? Paano yun? Hindi nila napatay eh. Okay, next. Ito, sa police staff naman to. Sabi niya, Sir, blank. Okay, Sir. Sabi ni Boss Papang, ipapintura sa atin yung Camp Modyasan. Nandito sa Bisok yung kagamitan. Ito yung pagkatapos nung inkwentro na pinalitan nila yung Camp Modyasan ng ano yun? Tausog. Ano yun sabi doon? Kalimutan ko na. Basta pinalitan nila yon. Sabi, sige, papunta na ako dyan. Antayin ko muna. Kasama ko. Dalian mo, baka may makakita sa'yo. Sa iyong tao. Dapat walang lupasog. Tama, lupasog. Di ba pala yan? Lupasog. Dapat walang makaalam sa plano ng pagpintura natin ngayong gabi. Sagot, nadala na namin, nandito na kami ngayon sa Camp Modyasan kasama mga pudang, sir. Galing, ito pala yun. Ito na yun. Pruwebe natin. Sige, pinturahan nyo na kaagad dahil yan utos ni Boss Papang para mawala ng bisa ang MNLF camp ni Pando. Sir, papunta dyan yung 2 counselor. Sasama daw sila sa bakbakan. Nandyan na kasamang pudang. Tapos, sagot niya, sino sila? Wala pa kaming oras, nakita nyo halos kasama namin namatay na. Yun yung sinasabi ni Commander Haji Kabir, Omar Kabir, na mahigit 32 yung namatay sa kanilang panig. Pero ang binalita, isa lang sugatan nata yun. Tapos 6 sa panig ni Pando. Di ba ganun yung balita? Sagot, huwag kayong matakot. Tutulong sina Councilor Hata Tiblan at Abu Bakartan, Aldinar Matarol, Emal Matarol. Nandyan na sila, papasok nakaarmas. Sagot, kailangan nila magmadali sir. May sugat na ako sa aking kanang kamay. May sugat sa kanang kamay. Ang date nito is June 24. Buti naka-text pa to. Buti naka-text pa to. So yun lang. Yun yung ending ng usapan. June 24 to. Ayan June 24. Galing, galing. Plano na pala ito as early as 2021. Ayan Ayan, makita nyo 2021. Ayan Diba? Galing, galing. Galing talaga. Anyways, yan po. Matibay nating evidence na talagang plano pala nila talaga na pabagsagin itong si Vice Pando Modyasan. Kitang-kita naman dito sa conversation na ito.